ating pinakamamahal na punong lungsod, ang magiting at masipag, Mayor Vico Soto! Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Tuhan ko lang para hindi pa rin yung papel ko. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Kamusta po ang mga taga-daang Kalabaw? Magaganda pa rin? Kapay ko nga. Saan ba ako papwesto para hindi sa microphone? Pero baka mas maganda yung isang microphone. Pwede ba akong magpalit? O gusto mo sabay ko gamitin yung dalawang microphone? Ayan po. Kung Roman, Vice Mayor Dondon, sa mga konsel po natin, siyempre sa mga barangay officials, sa paunan ni Kapkin, mga kagawad, sa ating mga HOA officers, sa paunan ni Pres Nilo, magandang umaga po sa inyo, sa lahat po ng mga residente natin. Siyempre, batiin ko na rin po yung mga kasama natin sa LGU, pati na rin sa BFP. Kasama po natin ng ating, dyan pa yung mga bumbero natin, kasama po natin sila. Pag may inauguration ng dry stand pipe, dahil nakailan na rin po tayo sa Lungsod Pasig na inauguration ng dry stand pipe. Gaya po ng nabanggit na kanina, ito po yung isa sa proyekto na mahalaga, importante, makakatulong, pero sana at pinagdadasal po, hiling natin kay Father, pagdasal po natin, Father, na huwag natin siyang magamit. Pero mabuti na po, may dagdag kaalaman din tayo. Bukod sa pag-install o pag-construct ng dry stand pipe, mabuti rin na naintindihan po natin, alam natin, pati yung fire extinguisher, dapat alam natin kung paano siya gamitin. Kaya nandito po yung DRMO natin, kasama mga bumbero ng BFP, para sa karagdagang kaalaman. Mamaya po, may maiksing training lang para dun sa mga interesado. At bukod po sa dry stand pipe, kaya po nang napapansin po ninyo, bago na rin po ang gate natin. Baka hindi pa napansin ni Congressman. Baka titiyak po kayo, sigurado po tayo, na maayos, matibay po yan. Hindi yan basta mayuyupi, hindi yan basta masisira. Tatagal po yan. Pag hindi po ito maganda yan, sisingilin natin si Engineer Arta. Ayan po siya. Tingnan niyo po ng maigi ang ating city engineer. Pero biro po, nakita ko po. Pati yung materialis natin, kung kukumpara, parehong presyo lang siya sa mga lumang gate. Pero ito po, matibay. Anong materialis ang gamit mo dyan, Engineer Arta? GI pipe ang gamit natin. Tsaka steel bars ang gamit natin. Kaya hindi siya basta-basta. Matibay po yan. At may isa pa po, kailangan ko po kayo konsultahin. Dahil nung nakaraang nandito po ako, meron kayo, yung mga ibang kapitbahay po ninyo, yung mga ibang kapitbahay po ninyo, may request po sa akin. Pero gusto ko pong makasiguro na gusto ito ng lahat ng mga residente o karamihan ng mga residente natin. Ang tinutukoy ko po ay itong basketball court. Ang tanong ko po sa inyo, ano bang gusto nyo gawin dito sa basketball court? Kasi 2025, meron po tayong nilalaan na budget para sa Daang Kalabaw na pwede po nating gamitin para sa pagpapatayo ng isang covered multi-purpose court. Sa reaction po ninyo, parang gusto po ninyo. Tama po ba? Yung iba ba, pwede ilalagay po sa second floor yung basketball court. Ibig po sabihin yan, yung iba ba, pwede gamitin ng multi-purpose area. Siguro pwede magkaroon ng maliit na opisina kung kailangan. Pwede rin gamitan na, pwede rin daanan yung ilalim, yung daanan sa harap at sa likod. Pwede gamitin na parkingan. Kung ano po ang gusto ng ating komunidad. Siyempre, sasanggunin din natin ito sa sa barangay officials natin. Meron na kasing draft na program of work or perspective pa lang pala yung engineering department natin. So, papakita ko rin muna kay Kapitan kung okay po sa barangay. Kung okay po sa barangay at okay po sa inyo, pwede po natin siya gawin ng 2025. Kung okay lang po ba? Ito po, mas okay. At
Ay, nanay. Mamaya, kausapin ko po kayo mamaya. Nay, para, ano po, kasi baka abutan tayo ng tanghali. Magte-training pa yung BFP, baka mainitan po kayo ng gusto. Lapitan ko po kayo mamaya, nay, ano. Pero hindi pa naman po final. Papakita muna namin sa inyo yung disenyo bago siya ipagawa. Baka may input kayo, baka may suggestion kayo, ipo-consider po natin. Hindi natin mamadaliin. Kailangan gusto po ninyo yung proyekto. Tama po. Dapat sakto dun sa pangangailangan at sa kagustuhan ng ating mga residente. Dahil alam po ninyo, yan naman yung tinataguyod natin na estilo ng paggugobyerno. Una, inklusibo. Binibigyan natin ng espasyo ang taong bayan na makilahok sa gawain ng ating pamahalaan. Una po sa pamamagitan ng mga organisasyon, civil society organization, gaya ng HOA, pero higit pa ron, dapat may magandang konsultahan. Hindi po yung magpapatayo na lang yung gobyerno na hindi man lang kinonsulta ang tao. So pamamagitan na rin po ng HOA, aasahan ko po na pag kinausap ko po ang inyong HOA ay kinukonsulta po nila ang bawat residente natin sa 1, 2, 3 po. Ano? Kasi yun naman po ang primary na beneficiary po natin dito. Higit sa gusto natin maging inklusibo ang ating pamahalaan ay pilit din natin na tinataguyod ang isang pamahalaan na transparent, bukas, walang tinatago, kumbaga, nakapulad lahat, pwede nyo tingnan ng kahit ano. Ito pong project natin ngayon, nasa halagang 2.28 million po ito. Nandiyan na, nakapaskil naman po ito. Kahaba ba ito? 154 meters yung sa 83 meters, bukod sa mga cabinet at fire hose at Siamese connection po, ano, yung sa DK2 nasa 83 meters, yung sa 3 naman ay nasa 30 meters po yan. Kung makikita po natin, tama, maayos po yung presyuhan po natin. At yan po, ano, pati sa lahat, may mamalang, nabanggit kanina ni Kong Roman, lumipat po kami dito pansamantala. Siguro, more than 2 years din po kami mananatili na malapit dito. Barangay Rosario, pero kumbaga, 2 tumbling na lang mula sa inyo, ano? Kaya hindi na kayo masyado mahihirapan. Pero temporary lang po yan. Talagang babalik pa rin po tayo sa main City Hall site o sa City Hall compound po talaga natin. Pero siyempre, mula demolition hanggang construction, na siguro, nabalitaan nyo na naman po yun, ano? At alam nyo naman siguro naiintindihan na ng bawat pasigilyo sa ngayon kung bakit nasimulan yung proyekto, bakit natin naisipan na gawin yun. At pati yung costing, hindi pa kasi final. Sinusubukan pa natin mapababa siya ng konti. I-announce ko naman po yan. Pero muli po, ang importante sa lahat, malaki man yung proyekto o mas maliit, katulad ng dry stand pipe, at hanggang sa kahit yung mga goods. T-shirt man yan, pintuan, building, multi-purpose, kalsada, lahat po pinapakita natin kung saan napupunta ang taxpayers' money, yung pondo po na mula sa kaban ng bayan, pinapakita po natin lahat. Ano? Bukas tayo, pati sa kritisismo, wini-welcome po natin yan. At sa totoo, yan naman po, kasi ang lagi po natin iniisip ay hindi yung kung ano lang yung maganda para sa nakaupo. Hindi lang kung ano yung maganda para sa nakaupong mayor. Kasi kung politika lang iisipin ko, edi huwag na natin gawin yun. Basta mag-project na lang ako na mag-project, di po ba? Pero iniisip po kasi natin, hindi lang yung para sa akin. Iniisip po natin kung ano yung makakaganda para sa ating lungsod, ano yung makakaganda, ano yung mga tinataguyod natin na institusyon para ito pong mga ito ay maipamamana natin hanggang sa susunod ng mga henerasyon ng Pasigueño. Na pag-inklusibo ang ating pamahalaan, pag-transparent ang ating pamahalaan, kahit ano pang mangyari sa 2028, 2031, 2034, kahit ano mangyari sa hinaharap, ay mas matitibay na ang institusyon ng ating pamahalaan. Mas bukas na ang ating gobyerno. Kaya tinatanggap ko po kung may pagpuna. Sa totoo, ako rin naman yung nagpakita. Ako yung naging transparent. Right? Tapos may mamumuna, may kritisismo. Tinatanggap ko po yun bilang kasama ng aking trabaho. Pero ang importante, bukas lahat. Kita po natin ang lahat ng nangyayari. Kung tutuusin, alam po ninyo, pag naisip po natin, ano, kasi siyempre nire-review ko rin. Hindi lang po ano yung ginagawa natin ngayon. Inaaral ko rin ang kasaysayan natin. Saan pa nagmula yung City Hall natin. Lahat po, pinag-aaralan po natin yan kasama ng mga team. Ito po, tanong ko po madalas ngayon sa mga nakakasalubong ko,
Kapag tinatanong po ako, di ba, yung City Hall natin ngayon, yung City Hall, sa totoo, medyo malaking project po talaga. Muli po, hindi pa final yung costing, pero abot po talaga ng multi-billion yan. Kasi napakalaki po niyan eh. 40,000 square meters of office space ang gusto natin, tapos bubuksan pa natin yung plaza sa gitna hanggang revolving tower, makikita na po siya mula sa Caroncio Avenue. Yung malaking proyekto po talaga. Pero ang tanong ko po sa inyo, yung lumang mga pinatayong building ng gobyerno, yung City Hall po na Old City Hall po natin, meron po ba dito na alam kung magkano po siya? Ilang bili? 4 na building po yun. Diba ngayon, ang daling magsalita, ang daling mamuna, ang daling magkano ng kritisismo. Pero, nung araw, alam po ba natin kung magkano yung pinatayong City Hall? Kahit isa po sa atin, walang may alam. Wala pa akong nakausap sa ilang taon po kong nag-iikot sa Pasig. Wala pa akong nakausap na alam kung magkano pinatayo, kung magkano yung halaga ng lumang City Hall. Kahit yung renovation na huli, wala po may alam. Pero ngayon po, muli po, itataguyod natin ng isang pamahalaan na bukas. Ipapakita mo hanggang sa huling sentimo na ginagastos po natin, ipapakita sa dahil wala po tayong ginagago, ipapakita po natin yan. At itong mga pagbabago, yung mga reforma, bukod sa pagsugpo sa paglilinis natin ng gobyerno, yung mga anti-corruption measures na ginagawa natin. Bukod pa po dyan, muli po yung mga nabanggit ko kanina, ito po talagang layunin natin dito, yung pangarap natin dito, sa lahat ng ginagawa natin, lagi natin iniisip ano yung maganda para sa lungsod natin sa pangmatagalan, para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Maraming salamat. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat, Mayor Vico, para saksihan pagtugura ng ating installation ng Christ at blessed na rin ng ating gate dito sa DK1. Napumunahan atin ni Reverend Father Melvin Ojeda. Ayan na mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Daang Kalabaw, dito sa Magsaysay Street, Barangay Manggahan, kung saan nagkaroon ng inauguration. Ito yun, installation of dry pipe stand. Barangay officials, city officials. Yun, dry stand pipe. Alright, ayan, in 1, 2, 3! Alright! Ito yung ribbon, no? At In the name of the Father, and pinahagis of nga the sa atin Son, ni and the Mayor Holy Vico Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Give us later. Ayan no, mga kaibigan, nasundan nga natin si Father Melvin na ngayon nga ay binabasbasan niya na ng holy water itong lugar na ito, no? At mga kaibigan, ito yung nabanggit kanina ni Mayor Vico Soto na gate, no? Itong gate na to ay bagong kabit din. Kung mapapansin nyo, talagang makakapal na bakal ito at sigurado tatagal ito, no? Yung mga materials nito, yung matitibay na talaga. Yan, mapapansin nyo, matitibay, no? So, mga kaibigan, ito naman yung dry stand pipe, no? Puntahan natin yung dry stand pipe. Ito yung dry stand pipe na ginawa dito. So dito sa loob nitong Daang Kalabaw, marami yung ikinabit, no? 1, 2, 3, 4 siguro. Ito yung pinaka main pipe, So ito yung dry stand pipe. At ito ang kung gamitin ito, ikinakabit itong isa, itong isang ikakabit to dito sa hose na nagmula dito sa fire truck. Ayan. Kung mapansin nyo yung truck nandito, no? Kinakabit yan dito. Tapos, yung isang hose naman, papunta doon sa loob na nitong Daang Kalabaw. Doon sa loob nitong Daang Kalabaw, masikip ang area dyan na hindi kayang pasukin ng bombero. Kaya yan ang trabaho nitong dry stand pipe na nakita natin na ngayon nga ay nagkaroon ng inauguration dito sa lugar ng Daang Kalabaw, Magsaysay Street, Barangay Manggahan. So ito, yun kung mapapansin nyo, itong gate, pasok ulit tayo dito. Matibay talaga itong gate na ito, no? Tatagal na ng dekada to. Solid yung mga ginamit na materyales. Ito yung project nitong national, itong local government natin, no? Itong
Holy Mary, Mother installation of dry pipe installation of dry standpipe, no? Ayan, dito nga sa Daang Kalabaw yan na ginawa, no? Yan ay nagkakahalaga rin ng 2,287,000. Now at the hour of our death. Amen. So, ikutin natin, no? At sundan si Mayor Vico Soto, si Congressman Romar Romulo at si Vice Mayor Dodot Jaworski. Ayan. Si Father Melvin naman ay nag-iikot doon sa mga iskinita kung saan nga nandoon yun na ibang dry standpipe na ikinabit, ano, para nga madaling ma-prevent yun na kung sakaling magkakaroon ng sunog. So ngayon, kausap ni Mayor Vico Soto yun na mga taga rito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother. Ando sa bandang looban si Father Melvin at binabasbasan nga ng holy water yun mga iski-iskinita dyan. At kasama niya si Congressman Romar Romulo. Ayan. At si Vice Mayor Dodot Jaworski, si Captain Cruz ng Barangay Manggahan, nandiyan din, no? At kasunod, ayun, at si Mayor Vico Soto nandito, kausap naman yung mga tao. So ito yun na isang proyekto o project ng city government natin na malaking tulong para sa mga ganitong lugar, ano, yung masisikip na lugar, dahil para hindi na agad lumaki yung sunog, ano, at maagapan agad. Marami na rin mga lugar dito sa lungsod ng Pasig ang meron nito, no? Ilang beses na rin tayong nasama sa mga inaugurasyon na ginagawa pagka yun na mga gintong meron mga ganitong project, itong dry standpipe na ito. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen.